We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy kaming aawit sa presensya mo, Panginoon. So, I will
worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, I worship you, oh Prince of Peace. That is what I long to do. I give you
There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Come on, church, let's sing. I can search for all eternity long. And find there is none like you. I could search for eternity long and find there is none like you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ouch. Ouch. That hurts. Get your toys. Ayan na si Pastor. That hurts. Let's go. Let's go. Let's go. Good morning po. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga. Maganda po ang inyong umaga. May kausap po ba ako? Namimiss kong mag-pray muna. Let us pray. Panginoon, ihanda mo po ang aming mga puso, yung aming espiritu, yung aming kaluluwa, yung aming mga kaisipan para sa iyong salita ngayong umaga na ito. Bigyan niyo po kami patuloy ng uhaw, ng gutom, na kayo'y patuloy pang makilala, Panginoon, na kaming lahat ay lalo pang lumalim sa pagkakilala sa inyo. Sapagkat dito kami napapanatay, dito po kami lumalaya. Salamat po sa pagkakataong marinig ang iyong mga salita ngayong umaga na ito. May kapahingahan po kami, higit sa lahat, sa aming pag-uwi. May mapaunin po kaming panibagong kalakasan, hindi lang panibagong kaalaman, kundi panibagong kalayaan, kapanatagan, kagalakan sa amin po mga buhay. Ang salita niyo po ay makapangyarihan, kaya naniniwala po kami sa aming pag-upo. Meron kaming matututuhan, Panginoon. Meron kaming isa sa buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hindi pa sunrise next week, ano? Hindi pa. Tatalo kami ng ating mileage yun. Hindi pa. Ano, sa isa pa. Tama po ba ako? Okay. Si Doc de la Montemayor ay bigla pong dumating kagabi. Na humahapon naman ngayon ang pagkasenador. Baka naman, kasi si Doc ay kilala na natin. Hindi naman siya mahuhuli sa mga umahabol. Siya po'y abogado, nagtuturo sa mga university, kahit sa UP. At siya po'y kasabay nun ay doktor sa Heart Center. Kaya
tulungan po natin siya. Alam niyo, kahit matalo kong minsan, pagka mataas ang kanilang mga boto, malay natin, makuha sila sa gabinete. Kinukuha sila. Makakatulong pa rin. Okay, ready na po ba tayo? Ngayon po ay Abril na at talaga namang mainit. Pero ang sabi ng Pag-asa ay neutral lang tayo. Tumigil po yung La Nina. Pati doon, updated po ako. Last year ay El Nino, kaya walang masyadong bagyo. At na-record, pinakamainit daw yung 2024 talaga. Since simula nung panahong nasusukat yung init at lamig, 18th century, pangalawa daw na naulit pa lang yung 2024 na yun, yung last year, na pinakamainit talaga. Kaya konti lang din yung bagyo last year. Pero this time po, neutral lang daw tayo kasi tumigil. After kasi ng El Nino, yung tagtuyot, La Nina, maulan. Yung southwest monsoon, mahabagat. Pero ngayon ay neutral lang daw. So, hindi mainit, hindi malamig. Okay lang po yan. Okay, purihin ng Panginoon. Diretso na po tayo sa ating bagong tema, mga kapatid. Handa na po ba tayo? At tema po natin sa month ng April, hindi ko alam, baka abutin ng May, ay yung The Life of Jesus. Perfect theology. Perfectong view ng Diyos. Perfectong pag-aaral sa Diyos. Kasi sa buhay ni Jesus, nakikilala ang Diyos. Tama po ba ako? Hello, ready po ba kayo? Ready na po ba tayo? O baka naman lumilipat pa yung mga isip natin kung saan-saan. Dito muna yung ating isipan. Saka na po yung mga iniintindi nyo, na mga bagay-bagay. Okay? Itong talatang to, sabi ko, iwanan natin sapagkat January pa to. Pero nakita ko, nandyan pa rin yung ating team, mga kapatid. Kasi sa team natin, yung manifestation, tumutok tayo doon sa liwanag ni Jesus na nasa atin. At ang sabi, ang natutuhan natin, may natutuhan ba kayo? Yung natutuhan natin noon ay, nang sabihin pa lang, let your light shine, hayaan mo lang na magningning ka, magliwanag ka, sa panahon na gusto mong gumawa na mabuti, let your light shine. Sa panahon na gusto mong maging mabait sa kausap mo, let your light shine. Sa panahon na gusto mo parang tulungan yung taong yon, let your light shine lang. Hayaan mo lang, huwag mong pigilan. Hayaan mo dumaloy ang liwanag, ang ningning ng Panginoon sa iyo. Amen? Amen? Okay, dito naman kasi, so di ba nakita natin yung life, nasa atin daw, yung buhay ni Jesus nasa iyo, maniwala ka o hindi, at yun daw yung pinakaliwanag mo. Now, tututok tayo, mga kapatid, sa life naman. Sa buhay ng Panginoong Jesus, magandang mapag-aralan po ito, yung buhay ng Panginoong Jesus. Sapagkat dito po makikita niyo po yung puso ng Ama, yung puso ng Diyos, mga kapatid. Sa Bible School po, ang tawag po dito ay Christology, at saka theology. Di ba yung logy, biology, zoology, the study of, sabi din, yung logy kasi, the study of, ang pag-aaral sa logy, o logia, mga kapatid, kaya yung theo naman ay Diyos, theo, Diyos, logy, the study of. So, the study of Diyos, the study of God, theology. Nakukuha niyo ba? Theo plus logy, theology, the study of God. Christology naman, pag-aaral kay Kristo, ito yung buhay niya. Christology is the study of Christ. So ito naman, yung ministeryo, yung mga pinaggagawang kabutihan ng Panginoon, yung pangangaral niya, yung bumbuhay ng Panginoong Yesus, at saka yung ministeryo, yung po naman ay Christology. Mga subject po ito sa Bible School, mga kapatid. Kaya napakapalat natin. Kami, binabayaran namin to, talaga pinapasukan namin. Pero dito po, mga kapatid, nakita ko mahalagang dalhin din po ito sa church kasi maganda. Talaga, importante na tama ang iyong theology, mga kapatid. Theology, sabi ng isang author, yes, it is the study of God. Pakinggan nyo to. But it is not just studying God and His nature. Hindi daw ito basta pag-aaralan. Kundi ang sabi diyan, it's about studying in order to understand God.
Kuha niyo yun? Hindi basta, ay, pinag-aralan ko yan. Pinag-aralan ko ang Diyos. Pinag-aralan ko yan. Pinag-aralan ko yan. Pinag-aralan na namin yan. Narinig ko na yan. Ano ho? Pinag-aaralan natin ang Diyos para maintindihan natin siya. Na? Para maintindihan natin yan. Sa lahat ng sitwasyon, maiintindihan mo ang Diyos sa pag-aaral natin. Gets you po? Mga kapatid. So, hindi basta study. Gusto natin maunawaan din ang Diyos, mga kapatid. Now, may mga tanong po ako dito, kaya napaka-practical po nito, mga kapatid. Bakit mahalaga na tama ang theology mo? Lahat tayo may kanya-kanyang view sa Diyos. Base sa ating mga karanasan. Minsan, lahat tayo may kanya-kanyang pananaw sa Diyos. Ano? At pilit natin itong pinag-iisa, itinatama, kasi merong tamang pagkakilala sa Diyos. Tama po ba ako? Amen. Ano ha? So dahil tayo, bakit mahalaga na tama ang theology mo? Dahil tayo po ay nilikha sa wangis ng Diyos. At mahalagang balikan natin ang ating kawangis. Ako niyo po yun? Ikaw pala'y nilikha sa wangis ng Diyos. E di balikan natin at aralin natin at unawain natin ang Diyos. Kung doon tayo galing, at siya yung ating wangis, no? Balikan natin para maintindihan din natin yung ating sarili. Amen? Maunawaan din natin yung ating sarili. Pero kung kinasal minsan, at hindi ko alam pang ilan na yung tatay niya, yung nanay niya, yun pa rin. At siya po ay nagtatrabaho na sa United Kingdom, kinasal ko na, may anak na. Sabi daw ng nanay niya, gusto mong anak makilala ang iyong talagang tatay? Kasi stepfather na lang ito. Nanay sabi niya, parang ayoko na. Parang okay na ako. No? Pero sa aming counseling, pinayuhan ko, kasi hindi lang tatay, kundi may mga kapatid daw siya doon sa talagang tatay. Maganda pa rin. Bilang tatay, nandyan lang pala, makilala mo rin ang iyong tatay. Importante yon. No, kasi tatay ko pa rin siya. Lalo't may mga kapatid ka rin pala. Amen? Di lalo na po, Panginoon, ay yung ating Ama, yung ating Diyos. No? Para maintindihan din natin yung ating sarili. Kasi may kawangis tayo. No? Kasi sa atin kasi, pag sinabing kawangis, parang ang babaw eh. Parang, kawangis ka. Alam mo, may kawangis kang artista. Sino? Ano yun eh? Miss Tisuin? Ano pangalan? Tisuin. Hindi nakilala ng iba. Mga kapatid, gano'n. Parang pag sinabing wangis ang babaw. Pero mga kapatid, pag sinabing wangis, ito yung nature ng Diyos. Ito yung likas sa Kanya. Nature is likas. Kalikasan. Likas sa Diyos ang umibig. Nature na yun. Likas sa Diyos ang magpala. Nature na yun. Amen. Hallelujah. Ano ko niyo po yun? Yun yung wangis. Image kasi, tinranslate sa Tagalog, wangis. No? Parang bumabaw siya ng konti. So, bakit mahalaga na tama ang theology mo? Again, pangalawang sagot. Bakit mahalaga na tama ang pagkilala mo sa Diyos, pag-aaral mo sa Diyos? Ang lalim at tatag ng iyong paniniwala mo sa Diyos ang magsasalba sa iyo sa mga unos ng buhay. Mga kapatid, amen po ba? Tama po ba ako? Yung lalim mo at tatag ng paniniwala mo kung ano ang Diyos sa iyo, yun ang magsasalba sa buhay mo sa panahon ng mga problema, sa panahon ng pagsubok. Di ba ito napapatunayan natin? Di ba? Lagi tayong Lord, di mo ako pababayaan. Panginoon, sa iyo ako nagtitiwala. Amen. Hallelujah. So ito ang magdadala palagi sa iyo ng pag-asa. Hindi ka basta-basta maida-down. Bakit? Kasi ikaw ay rooted and grounded sa pagkakilala sa Diyos. I know whom I believe. Sabi ni Apostol Pablo, kilala ko ang aking pinapaniwalaan. Ikaw ba? Ikaw ba? No? Parang sa pagkakasabing yun ni Apostol Pablo, ay panatag na panatag siya. Kilala ko
ang aking pinapaniwalaan. Amen? Ganun kahalaga, mga kapatid. No? Kasi buhay yung atin eh. Hindi naman siya si Buddha na nalibing na, hindi naman siya sila Muhammad na patay na, yung atin nag-resurrect tapos nandito pa sa atin, mga kapatid, tumataan sa atin. Natuwa ko doon sa nag-post sa Facebook, sabi niya gano'n. Si Christ mystery talaga, sabi niya, hindi natin kailangan kauhawan ang kanyang presensya. Why? Because ang presensya niya ay nasa atin na. Hanggang ngayon, may mga church sa kanilang gawain every Sunday, inaanyayahan ang presensya ni Jesus. Panginoong Jesus, bumaba po kayo. Samahan niyo po kami. Samantalang ang kailangan lang natin ay awakening. Ano? Magising ka sa katotohanan. Sa katotohanan ng Emmanuel. Kapapanganak pa lang ni Jesus. Di pa siya nag-uumpisa. Sa pangalan pa lang, papangalanan siyang Emmanuel na ang ibig sabihin, God is with us. Amen? No separation. No? Pinakamalaking hoax o panloloko ng religion, mga kapatid, ay yung tayo daw, ang Diyos daw ay galit sa makasalanan, malayo sa makasalanan. No? Napatunayan na po yan. No? Nung makikain si Jesus sa mga magnanakaw. Hanggang ngayon, nalulungkot nga ako eh. Bakit? May mga preacher na sa sobrang presensya ng Diyos daw sa kanila dahil nag-fasting sila, ay pag sila'y pumapasok sa simbahan, ay natutumba yung mga tao. Di ba? Presensya daw ng Diyos yun. No? Natutumba yung mga makasalanan. Ayoko nang bumanggit ng pangalan ng isang founder ng isang religion. Ganon din daw siya nung panahon niya, nung 16th century. Yung mga makasalanan daw nasa puno, pag nagkukrusade, nasa ibabaw ng pader, nangangatumba daw. Nangangatumba kasi malakas daw ang presensya ng Diyos sa kanya. Bakit kaya ako si Jesus? Kaharap at kasala yung mga magnanakaw na napakarami, walang tumutumba. Walang tumutumba. Bakit gano'n? Doon ipinanganak tuloy na hindi ako papasok sa church niyo kasi masusunog ako. Diba? Tuloy yung mga makasalanan, ayaw na kasi masusunog daw sila. Kita niyo yung kaibahan ng, kaya mahalaga kung ano ang Diyos sa tao eh. Mahalaga yung theology, mga kapatid. Nandiyan pa po kayo. Palagpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. No? So, sinonsulta ko si Google. Si Google AI, ang galing po niya. Wala siyang church. Wala siyang doktrina. Kung ano lang ang na-input, na load sa Google, marami impormasyon, yun ang sasabihin niya. So, ito daw yung mga paraan na ipinapahayag ng Diyos ang sarili niya. No? Sa San Sinuko, alam mo, mahilig ba kayo sa view? O lagi lang ang view nyo, yung TV nyo, tsaka cellphone nyo, mga kapatid? Ako bata pa ako, mahilig ako sa mga stars. Humihiga kami sa damuhan, hinihintay namin yung first star. Yung universe, yung kagandahan ng universe, kahit sa YouTube lang, yung bundok, yung kalikasan, ang nagpapatunay daw na merong Diyos. Tama po ba ako? Kasi grabe ko minsan yung pagkakaayos eh. Parang may taong nag-design, puno, bundok, di ba? Parang hindi lang, biglang, ching! Nagbitawan yan. Kasi meron daw sumabog. Ganda ng pagkakasabog. Yung Big Bang. So, the universe, the natures, ay yung kalikasan. Nangungusap sila na merong Diyos. Hindi aksidente yan, mga kapatid. Amen? So, isa yan sa paraan na nagpapakilala ang Diyos sa tao. Isa pa, yung physical appearance natin. Manalamin ka, kapatid, mapapatunayan mo, mayroong Diyos. Manalamin ka. Paano, pastor? Magsasalamin lang ako, mapapatunayan ko ng may Diyos? Oo! Tingnan mo yung pagkakaayos ng mukha mo. Bawat sangkap niyan may purpose. Ultimo, hindi lang, huwag ka pumunta sa kilay. Ultimo yung pinakapilik mata mo, may purpose. Yung buhok sa ilong mo,
Lahat na yan may gamit yan. Hindi yan aksidente. Nilagay yan ng Diyos bilang proteksyon. Amen? No? At magtaka ka dyan kung bakit yung kilay nga ay hanggang dyan lang. Katabi naman siya ng buhok na humahaba. Paano kaya kung ang kilay, dinadala rin natin sa barbero at pinapagupitan? Ano? Pero hanggang dyan lang ang kilay. Diba? Katabi rin naman siya ng mga bigote ng lalaki na humahaba. At bakit kayo mga babae, hindi kayo nagkakabigote ng mahaba, lalaki pa putol-putol? Ano? At tingnan niyo yung pwesto ng inyong mga mata at ilong. Tama lang, sakto lang. No? At nagagandahan tayo sa imahin natin. No? Ano kaya't ang ilong mo nasa ibabaw ng noo? Ano? Di ba? No? Ano kaya ang mga dalawang mata natin ay nandito sa mga sintito? Ano? Ano kaya kung ang bibig natin, mga kapatid? Ano kaya? Ibig sabihin, perfect yung lugar ng mata, perfect yung lugar ng ilong, perfect yung lugar ng bibig, sa physical appearance mo, malalaman mo na merong Diyos. Meron lang magkulang sa daliri mo, kapatid. Pasalamat ka, di ba yan? Pero meron lang, lahat yan, may purpose din yan. Lalo na to. Oo. Lalo na. Ano, mawala lang to. Mahirapan ka na. Mga kapatid, magtanggal ka ng isang daliri sa paa, tutumba ka, mga kapatid. Amen? Amen? Sa physical appearance pa lang natin, malalaman mo meron Diyos, nagpapahayag ang Diyos. No? Saan pa? Sa mga life experiences natin, mapapatunayan natin merong Diyos. No? Di ba? Sa mga himala, sa mga aksidente na ikaw ay naligtas, nasasabi mo, oh, may Diyos. No? May Diyos talaga. No? Halimbawa, kami nag-reunion. High school sa Montemar. Lahat sila nalason sa spaghetti. Ako lang ang hindi. Bago-bago akong born again. Hindi ko naman, pero nag-pray ako. Hindi ko sinasabing galit sa kanila ang Diyos, kaya nalason sila. Walang kinalaman yun. Pero, bakit ako lang ang hindi? Gusto ko pang magtampo kasi hindi nila ako tinirahan. Inubos nilang lahat yung spaghetti. Habang nagbebiyahe, 2 jeep kami, habang nagbebiyahe, pauwi mula Montemar hanggang sigsag na yan. Nasa pangalawang sasakyan po kami gabi na nakikita namin yung unahang sasakyan na iilawan, nagsusukahan sila. At ang iba ay didiretso sa ospital. Ha? Yung mga ganong karasa, meron Diyos. Kasi bago lang ako doon, para bang pinapatunayan ng Diyos, magpatuloy ka na. Patuloy ka. Dumiretso akong lalo. Amen? Na? Sa ating mga life experiences, sa healing, mapapatunayan mo na merong Diyos talaga. Sa Bible, makikita natin ang Diyos. Tinatawag siyang Word of God. Lalo na kay Jesus, tinatawag din siyang the Word of God. Para sa akin, si Jesus, ang logo, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bakit, Pastor, iba-iba ang pagkakilala sa Diyos? Gayong iisa naman ang Biblia. Gusto niyo yung tanong na to? Marami nagtatanong ito. Lalo na yung mga tao sa kanto, sa daan, bakit nga ba maraming relihiyon at iba-iba ang pagkakilala sa Diyos? Gayong iisa naman ang Bible na pinagkukuhanan daw. Bakit iba-iba? Kasi mga kapatid, merong ang Diyos ay mabuti at malupit. Mabuti, nagpapala, nagpapagaling, nagbibigay ng pagkain, pero nagpaparusa. Malupit, pumapatay. Sa Old Testament po yan. Napaghalo, binasa yung buong Bible, so naghalo. Ang Diyos ay, ang Diyos, ang theology nila, ang Diyos ay malayo sa mga makasalanan. Theology ng marami yan. Malayo ang Diyos sa mga makasalanan. Galit ang Diyos sa mga makasalanan. Ang Diyos ay nagpapadala ng salot, kalamidad, sumpa, sakit. Kahapon, nasa SM kami ni Ate Maylin nyo. Doon sa take-out ng Max, nakaupo kami, naghihintay kami ng take-out. May nag-chat kay Ate Maylin nyo na ang tanong ay, Pastora,
Updated po ba yung nakuha kong Bible sa bookstore? Hindi naman natin alam na kumuha siya ng Bible sa bookstore o bumili. Anong Bible yun? Tatalo ko. Meron akong katabing lalaki. At di siya nakatiis. Narinig ko kayo nag-uusap sa Bible. Pinakita niya yung kanya. Ito na idadawnload to. At ang pinakaunang translation na tama, walang iba kundi yung King James 1611. So, alam ko na, Baptisto. Kasi ganun talaga sila. Yun lang ang gamit nilang Bible. At dyan may makikita kang, dyan yung kabutihan ng Diyos, ang buong Bible na yan ang tama. Sabi ka na, ang lakas na loob ng lalaki. Ibig sabihin, may mga ganun talaga mga Baptist. Kasi ako na-train din sa ganun. Kausapin ng katabi para sirang. Kaso hindi niya alam, pastor ang sinisir. Pastor, di na lang ako kumipo. Actually, kung papatanggapin ako, natatanggap din ako. At baptist po kayo, hindi sumagot. Taga saan po kayo? Bataan po. Ako rin po yung taga Bataan, pero taga saan po kayo? Ayaw niyang sabihin. Now, doon sa sinabi niya na pumapatay ang Diyos, pero wala tayong magagawa doon. Diyos siya di mo maku-question kung pumapatay siya ng marami sa Old Testament, andun na, huli na ang theology niya. Mga kapatid, kung ang Diyos mo, bawal questionin, mag-isip ka na. Hindi ganon ang Diyos na pinakilala ni Jesus sa atin. Pwede siyang questionin. Amen? Hallelujah. Kaya nahuli na. Ngayon, napalaot kami. Ang mundo daw hindi bilog, kundi flat. Malayo na yun. Napunta rin po ako dyan, kako, nung pandemic. Pero tama na po. Okay na po. Buti dumating yung pamilya at uuwi na. Hinamaya na lang ako. So may mga ganon. Nahuli ko lang siya nung sabihin niya, ang Diyos pumapatay, hindi ko naman sinasabi. Ang Diyos pumapatay sa Old Testament, pero wala kang magagawa. Diyos siya. Nakakatakot yun. Wala kang magagawa. So kapag pinatay ng Diyos ang pamilya niyo, yung angkan niyo, inubos niya, wala kang magagawa doon. Kasi Diyos siya. Walang kapayapaan pag gano'n. Tama po ba ako? Pero hindi ganon ang Diyos natin. Amen! Hindi ang Diyos. Hindi ganon ang Diyos na kinikilala natin. Okay! Meron po kasi tamang daloy o pag-aaral ng theology na tama na hindi pa nakakayabang. Gusto niyo to? Ay, marami pong nagtapos ng theology 4 years, tapos nag-master, nag-doctorate pa. Ako po, baka hindi niyo alam, doktor ako ng theology. By ano ba yun? Honorary lang. Inano po ako dito dahil sa tagal ko nang naglilingkod at nagpapastor. So inaward sa akin po yun, mga kapatid. Ano pastor yung theology na tama tapos hindi pa nakakayabang? Mga kapatid, eto. Pag binasa nyo to at di nyo maintindihan, ako ang magpapaliwanag. Pero dyan pa lang, malalaman na ninyo na merong tamang theology, tamang pag-aaral sa Diyos. Sabi ni Jesus sa kanyang panalangin sa Ama, nakita na natin yan last Sunday, Ama ang makatarungan, sabi niya, kausap niya Ama, kahit hindi ka nakikilala ng mga taong makamundo, nakikilala naman kita. At alam ng mga mananampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang ganda nitong pangalawa. Ipinakilala kita sa kanila. At ito yung sinasabi ko sa inyo. Hanggang ngayon, si Jesus, hindi siya tumitigil. At patuloy kitang ipapakilala. Kaya may mga revelasyon ngayon Bakit ngayon nababago yung pagkilala sa Diyos? Bumabait ang Diyos. Kasi hindi naman tumitigil si Jesus na nasa atin. Patuloy niya pinapakilala ang Diyos Ama sa atin. Amen? Amen? At kung kapatid, kung nag-grow ka sa pagkakilala sa Diyos, praise the Lord yun. Bakit? Kasi si Jesus yun. Na gumagawa sa'yo. Tama po ba? Amen? So, sabi ni Jesus, pinakilala kita sa kanila at patuloy kita ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay mapa sa kanila at ako man ay mapa sa kanila. Mga kapatid, ang malinaw, merong nagpapakilala sa Diyos Ama. Merong tagapagpakilala Nakita niyo po yung sa mga talata? Nakita niyo po yung 26? Pinakilala kita at patuloy kitang ipapakilala. Yun ang hindi nila nakikita. Meron lang nagpapakilala yung galing sa Ama. Yung Diyos Anak.
Siya yung opisyal, may karapatang magpakilala sa Diyos Ama. Amen! At siya lang talaga ang tama. Tama ang pagkakilala. Oh, bigyan ko kayo ng illustration. Tingin po dito, pahiram po ng inyong mga mata. Pahiram ng inyong mga mata. Illustration tayo. Itong dalawang to, pareho silang theologians. Pareho silang kumukuha ng theology, the study of God. So, ayan ang Diyos, nasa taas, pero magkaiba sila ng way ng pag-aaral sa Diyos. Paano? Itong isa, siya mismo ang pilit na kumikilala sa Diyos. Matalino siya, marami siyang libro, marami siyang resources, marunong siya, matyaga siya, siya mismo ang kumikilala sa Diyos. Yung isa, pastor, itong isa naman, so ang tawag doon, from bottom upward, yung kanyang pagkakilala sa Diyos. Yung kanyang pag-aaral sa Diyos. Huwag kayong bibitiw. Itong isa, paano itong isa? Ang Diyos mismo ang nagpapahayag o nagpapakilala ng kanyang sarili sa tao. So, ang tawag naman dito ay from top to bottom yung kanyang revelation. Mula itaas, pababa. Kuha niya, yung isa, nag-aaral ng theology, mula sa kanyang sariling karunungan, pataas. Tingin nyo, ano tama dito? Salamat po sa... Isa-isa lang. Dami nagtataas ng kamay. Ano ang tamang pag-theology dito, mga kapatid? Yung nasa... Ano tama? Anong tama? Pag-aaral dito? Yung isa, yung Diyos mismo ang nagpapahayag. Yung isa naman, so pababa yun. Pababa. Ang Diyos mismo nagpapakilala. Yung isa naman, siya mismo inaaral niya ang Diyos sa kanyang sariling karunungan. So, ako na yung sasagot, mga kapatid. Tama po ay ito. Tama po kayo? Tama po kayo. At ang mali po ay Amen. Hindi yan nakakayabang. Theology hindi nakakayabang. Why? Kasi alam mo, nagpapahayag lang sa iyo ang Diyos. Nagpapakilala. Amen? Wala ka effort. Gaya ngayon, nagpapahayag ang Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, ang Diyos nagpapahayag. Pero alam niyo po ba, ang lahat ng katangian ng Diyos ay walang sukat. Sa English ay immeasurable. Walang sukat. Di ka pwedeng gumamit ng kilometrahe, medida, metro. Lahat ng katangian ng Diyos, immeasurable. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Lahat ng katangian ng Diyos, immeasurable. Yung pag-ibig niya, walang sukat. Yung karunungan ng Diyos, wala kang mapapanukat yan. Wala kang magagamit na panukat. Walang hanggan yan. Puro walang hanggan yan. Yung power ng Diyos, wala siyang hindi magagawa. Lahat magagawa niya. Immeasurable. Yung kanyang power, yung kanyang presence, wala ka rin mapapanukat yan. Hindi mo pwedeng ang presensya ng Diyos hanggang Amerika lang, hanggang Jupiter lang, hanggang Pluto lang. No. Yung presence ng Diyos, samantalang tayo nandito, nandun din siya sa kabilang church. Nandun din siya sa isang church. Yung presence ng Diyos, wala ring sukat. Ang matindi dyan, ayan po yan, kung bakit ba natin inaaral ang Diyos, yung mga mayayabang na tao, mula hindi masukat yung kanyang kalwalhatian, kapangyarihan. Tapos, ang revelation, papunta sa kakaperanggot na utak ng tao. Huwag niyo po, ang utak natin kakaperaso lang. Pero ang tao, kung magsalita, kung ilarawan, kung ikwento, ang Diyos, akala mo, bitbit lang niya yung maliit na Diyos. Hindi po, mga kapatid.
May theology talagang hindi nakakayabang. Huwag kang magyabang. No? At salamat dito sa LGF, walang ganon. Alam natin, pababa lang talaga ang pagpapakilala ng Diyos. Hindi pataas. Amen! Amen! Okay, hallelujah. Isaiah 66 verse 1, ang sabi diyan, ito ang sinabi ng Panginoon. Ano daw? Ang langit ang aking trono at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Hindi yan literal. Hindi totoo ang mga paa ng Panginoon nasa mundo. Ano siya? Ibig sabihin siya ng Diyos. Pinapakita lang ng Diyos diyan na hindi po siya pwedeng gawan ng tahanan. Ilang ibig sabihin yan? Ang context niyan, kasi lahat naman may templo si Buddha, may kanya-kanyang templo. Pilit iginagawa ng bahay ang Diyos. Pero sinasabi ng Diyos, ganyan ako kalaki. Pero actually, hindi yan ganyan kalaki talaga. Sinabi lang niya na hindi siya kakasya sa mga ginagawa nilang templo. Kaya tanong niya, anong klaseng bahay ang itatayo niyo para sa akin? Saang lugar ninyo ako pagpapahingahin? Kuha niyo na? Amen? Pero alam niyo po, salamat sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na wala kang paglalagyan, ay nakasumpong ng kapahingahan sa iyo. Sa atin. Sa tao. Amen? Amen? Ang Diyos ay nakasumpong ng kapahingahan sa iyo. Pastor, madumi ako. Sino nagsabi? It is finished. Linis na tayo. Jesus. Amen? Amen. Kaya tayo lahat karapat-dapat natahanan at tinatahanan ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, John 17:26, again, ang sabi niyan, pinakilala kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala. Kaya ito, pakitingnan po, pahiram ulit ng inyong mga mata. Itong verse na ito, bata pa ako, nababasa ko na sa minibus, sa mga dingding at kung saan-saan, sa sasakyan. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. I am the way, the truth, and the life. Nagkalat yung sticker niya. Hindi ko maintindihan yan. At hanggang ngayon, parang napakababaw sa akin yan. Hindi hanggang ngayon. Hanggang sa aking pagpapastor, this is the way, the truth, and the life. Siyempre, siya lang talaga yung tagapagligtas. Ang tungkol yan sa tagapagligtas. Tungkol yan sa pagpunta sa langit. No, mga kapatid. Hindi lang. Why? Mga kapatid, kasi may karugtong yan. Ang sabi diyan, no one comes to the Father kundi sa pamamagitan ko. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ayan nga, Pastor. Kaligtasan nga yan. No? Hindi rin po. Yun, doon ginagamit yan na makakapunta tayo sa Ama sa pamamagitan lang ni Jesus. No. The way to know the Father is through Jesus. Yun po ibig sabihin niyan. Kaya itong the way to the Father is Jesus. The truth about the Father is Jesus. And the life, ang buhay about the Father is through Jesus. Puro si Jesus lang. Way, truth, life, lahat ng yan mahalaga. Kapatid, lahat ng yan, si Jesus ang kailangan mo. Katotohanan tungkol sa Diyos, si Jesus. Buhay tungkol sa Diyos, si Jesus. Daan sa Diyos, si Jesus. Amen. Kuha niyo po, the way to know the Father. No one comes to the Father except through. No? Kaya itong John 14:6 na ito, hindi lang ito tungkol sa pagliligtas. Tungkol din ito sa malalim na pagkakilala sa Diyos Ama. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, nabasa ko to. What you believe about God shapes everything about you.
Nawain natin. Lahat ng paniniwala mo daw sa Diyos, yun ang humuhubog sa iyo. At ito'y pinapaniwalaan ko po. Sapagkat marami ngayon ang naniniwala, kung ano pagkakilala mo sa Diyos, ganun ka. Ito-tolerate mo yung alam mong tinotolerate ng Diyos. Kasi ganun ka. Madalas kong mabasa yung you are what you eat, you are what you think, you are, kung ano iniisip mo sa sarili mo, ikaw yon. Kung ano kinakain mo, ikaw yon. Kaya ganyan ka, mahilig ka sa kumain ng mga karne. Ang mga karne daw ay animals. May ibig sabihin sila. Pero dito tayo. What you believe about God shapes everything about you. Mga kapatid. Tiyaga lang po, mga kapatid. Huwag kayong bibitew. Nakakuha tayo ng sample. Exodus 20. Okay? Ready na tayo? Halimbawa, pinapaniwalaan mo itong sinulat na ito ni Moses. Sa Ten Commandments, tiyaga lang. Ang sabi diyan, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, na nasa lupa, nasa tubig, upang sambahin, huwag daw rebulto, o kung ano man. Huwag mo silang Quran, may sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay ano daw? Mapanibiguing Diyos. Ano yung English niyan? Mapanibiguing Diyos. Jealous God. Sa English Bible nakalagay, I am a jealous God. Siloso ako. Now, ito nakakatakot. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. Pang-ilan yung impo? Yung nanay ng lola nyo, anong tawag doon? Yun na ba yung impo? Yung nanay ng lola nyo, yun na ba yung impo? At yung pang-4 ay lola sa tuhod na ba yun? Basta, mga kapatid, ganito lang ibig sabihin niya, mga kapatid. Tanungin ko muna kayo. Sino sa inyo na ang mga ninuno ay Katoliko? O di ba lahat naman tayo? No? Ikaw nga, meron nga rito Katoliko mismo dati. Ako, Katoliko. Alam nyo ba ako ay ihas ni Maria? Ihas ni Maria. Nag-aaral po kami sa Madre. Kahit na kami ay malalakas ang tama, ay nag-aaral kami sa Madre. Mga kapatid, pag ang nanay mo sumamba sa Diyos-Diyosan, dadalawin ka ng Diyos. Okay, hindi na ang nanay mo. Nakakilala na born again. Yung pangatlo, yung lola mo, hindi lang siya lumuluhod, humahalik pa at pumupunas pa ng santo tribulto. Ay, ito matindi. Yung lola mo sa tuhod, may alaga at sinasali sa purisisyon. Amen. Mga kapatid, balikan natin. Ang kasalanan, tungkol yan sa pagsamba, ang kasalanan ng mga magulang, sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salilahi. Ibig sabihin, yung parusa ng Diyos, kahit lola mo na sa tuhod, yung mananamba ng Diyos-Diyosan, yung lola, yung parusa ng Diyos, aabutan ka. Tahimik. Yan ang sulat ni Moses. Yan ang Diyos ayon kay Moses. Ang good Diyos,
Hindi yan ang Diyos ayon kay Jesus. Amen. Salamat. Bakit? Biruin mo. Ako noon nag-iintindi talaga. No? Kasi lola ko, alam ko, katoliko. Nag-iintindi ako. No? Ano kayang parusa yung sasabi? As tawag nila, may sumpayan. Alam mo, may sumpayan. May sumpayang pamilyang yan. Tingnan mo, ganun sila. No. A big no, mga kapatid. Amen? Nandiyan pa kayo? Nandiyan pa kayo? No? Kung ganito ang Diyos, kapatid, yung dinadalaw niya sa ika-4 na salila, hanggang sa ika-3, kung ganyan ang Diyos talaga, ang theology mo ganyan, imposible yung kapayapaan sa buhay. Imposible. Kailan ka mapapayapa nun? Ang tagal na napatay ni Lola. Hanggang ngayon, di pa tayo mapakali. Dahil hanggang ngayon, di natin alam kung ano tatamang salot sa atin, tatamang parusa sa atin. Si Lola kasi, kung bakit nag-alaga pa ng Santo Niño, ng maitim na Nazareno, ng kung ano-ano pa. Si Lola kasi, nung dumating si Jesus, may bulag na sumisigaw. Ay, pakinggan nyo to, para lumaya kayo. Panginoong Jesus! Si Bartimeus, maawa ka sa amin! Maawa ka sa akin! Ako na isang bulag, Panginoong Jesus! Nagtanong ang mga alagad, Panginoon, bakit pinanganak na bulag ang lalaking ito? Sino ang nagkasala? Siya ba o ay ang kanyang mga magulang? Ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa kasalanan ng mga magulang, ni kasalanan niya. Pinanganak ito para mapapurihan ng Diyos. Because kasama siya sa planong lalakaran ng Mesyas na padidilatin ang mata. Amen! Pero, oras na yung pinagaling niya, pero bago niya pinagaling, nakakita si Bartimeus, nilinaw muna niya, kasalanan ng magulang, walang kinalaman ng anak. Pumanatag kayo doon. Pumahinga kayo doon. Walang karma, walang bayad. Ako, 3 babae, ilan na yun nagsabi, wala ka lalaki, pambayad yan. Bakit? Ano utang ko? Isa, pastor pa yan nagsabi. Pastor, wala kang lalaki, pambayad yan. Ano utang ko? Ganun, mga batid, ang theology nila. Ganun ang tingin nila sa Diyos. Kaya mga salamat, malalaya tayo. Malalaya tayo. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya nauso tuloy yung EGR. Naka-attend kayo ng EGR? Yung Encounter Retreat. Encounter God Retreat. Maghapon yun, may bayan. Tapos bibigyan kayo ng listahan ng kasalanan. I-check mo yung listahan ng kasalanan. Nagdroga ka ba? Uminom ka ba ng alak? Nagpaalbularyo ka ba? Pinausukan ka ba nung nilagnak ka? At kung ano-ano pa ang mga baraha, mga kung ano-ano pa, chechikan lang yun. Pagkarami-rami. Mga kapatid, namopya na lang ako doon sa kasama ko, chinikan ko na rin, mga kapatid. Hindi ko alam. Nachikan ko, pati yung nagpalaglag ng bata. Gusto nagpalaglag ng bata? Kasi ang dami-dami, di ko na alam kung yung pati pala yun. Mga ganun, mga sumpa daw yun. Tapos susunugin yun, tapos yung abo, itatali sa lobo, tapos pinalipad yung lobo. Nandun ba kayo nun? Pambihira. Pagkamahal-mahal ng bayad, 750, pinagluloko ka lang. Mga kapatid, samantalang it is finished na. Tingnan nyo, way ng tao yun. Way ng tao yun. Kung ganun, ito yung magkakasala na lang ako ng magkakasala, tapos sisulat ko na lang, check ako, susunugin ko, at bibila ko ng lobo, palilipad. Yung magkakasala ako, magpapalipad na lang ako ng lobo. Amen? Walang saysa yung ginawa ni Jesus. Maglobo na lang tayo. Kuha niyo po. Kaya pati yun, business. Business yun. Grabe. Hindi pa tayo matatalino noon eh. Salamat ngayon. Noon, uto-uto tayo. Kung ano mauso, uto-uto tayo. Mga kapatid, hallelujah. Salamat, wala nang ganun. Kasi nakita na. Kwento sa Bible School. Ito talaga ako to. Nag-aaral kami, nagtuturo ang pastor. Ito nakakatakot. Dahil sa theology niya, pinasa niya sa amin. Nag-aaral kami sa Christian Leadership Institute.
Meron siyang membro, sabi niya, nakwento ko na to sa inyo eh. Meron siyang membro, hindi niya maiwan ang bahay. So hindi siya nakaka-attend. Wala po pastor maiwan sa bahay eh. Wala maiwan sa bahay. Lagi sinasabi, walang maiwan sa bahay, bantay ng bahay. Alam niyo ginawa ng Panginoon? Sabi ng teacher namin ha? Teacher namin sa theology. Alam niyo ginawa ng Panginoon? Sabi niya, sinunog ang bahay. Ayun, ma-attend na siya. Grabe ano? Yun ang ini-input niya sa amin. No? Meron pang isang membro, wala daw mag-aalaga ng bata. Lagi inaalagaan yung bata. Hindi makadalo dahil may batang inaalagaan. Hindi na siya nakakadalo. Puro na lang doon sa bata. Alam niyo ginawa ng Panginoon? Ang linaw. Alam niyo ginawa ng Panginoon? Kinuha ang bata. Ayun, umaatin na siya. Anong klaseng Diyos ang pinapakilala? Pero yun ay kinain ko. Inuwi ko mula Bible School at naging pastor ako ng LJF. At ganun kabangis ang Diyos na itinuturo ko sa iba. Kaya tuloy, nung magkaroon kami ng anak na lalaki, 2 days lang na nabuhay, yun ang theology ko. Mga kapatid, si Ate Maylin nyo, madaling araw mga anak, linggo na tapat. Ang lalim po sa keepers. Yung unahin mo muna ang Panginoon bago ang lahat. No? Natatakot akong dalhin sa ospital si Ate Maylin dahil linggo, magpipreach ako eh. Walang magpipreach. No? Pero hindi. Nahawa ko kay Ate Maylin yun. Sa tricycle na karag-karag, sinakay ko po siya. Ano ha? At di ko malaman kung kabayo yung sinakyan namin. Pagkaramdam daw ni Ate Maylin mo, nandito na yung ulo. Tapos ganun pa yung tricycle namin. Kawawa eh. Ano ha? Tapos nun, provincial, di pa ganyan. No? Nung provincial, ang kapatid, 1993. Yun, di ko malilimutan yun. Tapos 2 days lang namatay. Alam niyo yung guilt sa akin dahil sa theology yun. Ako kasi, siguro kung nag-preach ako, pinadala ko na lang sa ospital, buhay sana yung batang yun eh. Ganun ang theology ko. Wala akong kapayapaan. No? Namatayan ka na, kinokonsensya ka pa. Parang sinisingil ka pa ng Diyos. Salamat, hindi pala ganun ang Diyos. Amen? Okay lang. Talaga lang yung bata, may pneumonia eh. Ate Maylin yun, nung panahon ng kanyang pagbubuntis, tulo ng sipon. Dahil ginagawa yung kalsada, puro alikabok. Talagang hirap na hirap siya sa pagbubuntis na yun. Tapos high blood pa siya, taas ng dugo niya. So hindi talaga. Mahina lang yung bata ng pinanganak. Walang kinalaman ang Diyos. Wala ang kamay ng Diyos. Amen? Kita niyo po, gaano kahalaga ang theology? Kapatid, may kapayapaan ka. Amen? Ganito. At alam niyo po, ang dami pa diyan hanggang ngayon. No? Ganun ang Diyos nila. Ganun. Kagabi lang ang kwentuhan eh. Nasa naka-video tayo eh. Alam mo, pastor? Hindi ako sinuportahan ng pastor. Alam naman niyang tumatakbo ako. Hindi ako sinuportahan. Alam niyo, alam ko saan nangyari? Nagka-cancer yung pastor. 5 kwentong ganun. Anong gagawin ko? Nakaupo ako. Alam nga sabihin ko, hallelujah. Ganun. Tingnan mo matatalinong tao to. Pero daig mo ang theology nila. Amen? Amen ba? Kasi ang theology mo, mapait na Diyos. Maibiging Diyos. Maunawaing Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Matatapos na po tayo. Ito pa. Last na lang. Matatapos na talaga tayo, promise. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh. Bakit daw? Tiyak na parurusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Mabuting balita Biblia, MBB. Mas matindi dito sa AB 2001 ang Biblia. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi pawawalang sala, walang kapatawaran sa Panginoon ang sino mang gumamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan.
Sino na rito ang nagsabing, sumpaman sa Diyos? Ang alam ng Diyos. O kaya natulas ka, Diyos ko po. No? Tatlo pa, Sus Maria Joseph. Ano po? Santa Maria, Santissima. Ano, sa bagay, hindi pangalan ng Diyos yun, mga kapatid. Pero tayong lahat guilty kung minsan. Diyos ko po ka sa walang kabuluhan. Kapatid, ayon kay Moses, again, parurusahan niya. Ganun ng Diyos. Pagkarami-raming tao ngayon, puro araw-araw ginagamit yung Diyos. Sa walang kabuluhan, kwentuhan. Amen? At para mapaniwala lang sila, makakumbinsin lang sila, ay sinasabi nila, sumpaman sa Diyos. Hindi ko ginagawa yun. Sumpaman sa Diyos. Sumpaman sa Diyos. Sumpa. Salamat. Again, mga kapatid, ito ang Diyos theology ni Moses at hindi ni Jesus. Malaya tayo dyan. Amen? Amen ba? Dahil, ulitin ko, kung ganito ang Diyos, imposible ang kalayaan sa buhay. Imposible. Walang magsasabing, I am free. Burahin na natin yung kantang I am free. Dahil hindi yun totoo. Dahil tayo ay nakakapagsalita ng hindi maganda. No? Walang kalayaan pagkagano. No? Walang lalaya, mga kapatid, sabagat lahat. Pero salamat, mga kapatid, nakakakanta tayo ng I am free kasi totoo yun sa atin. Tayo ay malalaya. Nung tumayo na yung kausap ko sa SM, na agresibo, hindi ako nakapagsalita. Para Armalite, hindi ako makasingit. Sabi ko, sir, taga saan talaga kayo? Samal. Pero do you believe Jesus is perfect theology? Siya lang, para makilala Ama. Oh yes, wala na. Ganon sila eh. Naka-yes, pero sa kwentuhan kita, hindi. Sana po makating kayo sa amin. Malalaya po kami. Anong malalaya? Anong malalaya? Malalaya. Alam nyo, nag-i-invite ako. Yun, meron nga akong kinakasal eh. Meron silang abay na LGBT. May kasal ako sa 11, tapos 12 madaling araw. Nakiusap ako sa 11. Pwede ba wag gabi yun? Baka di ko nakayanin, himatayin na ako. Pwede ba umaga yun? Mga kapatid, LGBT. No problem. Malaya. Gusto niyo matin sa church namin? Oo, talaga po. Oo. Huwag lang silang magpapakasal sa akin. Pero hindi ako nagbabago. Upo sila, makinig sila. Diyos ang magbabago kanila. Amen? Ganyan yun na sinasabi ko. Na tayo ay malalaya. Welcome silang lahat. Amen? Amen ba? Hallelujah. So, sa tamang theology, tapos na po tayo, na galing kay Jesus lang. Tamang theology na galing kay Jesus lang. May kalayaan, may kapayapaan, at higit sa lahat, may kaligayahan ang buhay. Tayo po tayong lahat, sumayo po tayong lahat. Panginoon, napagpala po kami muli. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa mga katotohanan. Totoo ang sinabi mo, katotohanan magpapalaya sa amin. At patuloy namin, Panginoon, naranasan ang paglulaya mula sa mga aming mga isipan, sa mga maling paniniwalang natanim sa aming isipan, unti-unti inaalis mo ito, Panginoon. Yung mga paniniwala nagpahirap sa amin, nagbigay ng takot sa amin, Panginoon, inaalis mo. Tinatama mo. At totoo sinabi mo, Panginoon, na ang pinalaya ng anak, tunay nga magiging malaya. Thank you, Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.